Demon Emperor Chapter 486. Ang nakaraan binati ng mga bodyguard ni Chupa si Gus Santos bilang batang master. Nabigla naman yung mga ibang kasamahan nila na hindi kilala kung sino nga ba si Gus Santos. Nagpapatuloy. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hindi di ba alam? Hayaan yung ipakilala ko siya sa inyo ng maayos. Si Gus Santos, ang aking inaanak. Ninong niya ako. Ngayong Pasko, bibigyan ko siya ng 2K. Ano? Nabigla talaga sila at hindi ka panipaniwala. Tinanong siya ni Lady Steel na malaking suso. Chupa, kailan pa kayo naging ni Gus Santos? Swerte naman na naging malapit kayo sa isa't isa. Matagal na itong relasyon namin. Mga 7 o 8 taon na ngayon. Ako at saka si Gus Santos, nagpalitan kami ng mga suntok. At ito ay nauwi sa pagiging mag-ama namin na nakikita mo ngayon. Ha, ganun pala. Napatawa na lang si Lady Steel na malaking suso. Napaisip siya ng malalim. Chupa, ano nang plano mo pagkatapos ng digmaan na to? Huwag kayong mag-alala, nakaplano na ang lahat. Nagdadalawang isip na naman si Lady Steel na malaking suso. Napakagatlabi siya at binulong sa sarili. Kasama si Chupa sa salo-salo sa palasyo nang magsimula ang lahat. Inilantad niya ang plano ng emperador na makikipaglaban sa mga malalaking bahay. At si Chupa nakapikit mata lang kahit alam niya ng lahat. At nakuha niya pa si Gus Santos, ang general ng emperador. Nagpapatunay lang na pati ang emperador hindi niya alam kung anong binabalak ni Chupa. Nagawa niyang may tago ang kanilang relasyon sa loob ng 5 taon. Isa talaga itong pamatay na galaw. Pang-Genius Award ang ginawa ni Chupa. Pati si Tulpo, hindi niya kayang isolve. Nagkatinginan na lang yung dalawa sa likod ng mga broken-hearted. Habang si Lady Steel na malaking suso ay nakapokus sa pag-iisip. Ngayon, naintindihan ko na kung anong gusto ng pamilya ng emperador. Gusto nila ng pansariling kapayapaan at tatanggalin nila ang lahat ng magiging sagabal. Si Chupa ay matagal niya ng balak na sakupin ng buong mundo. At ang pamahalaan naman, ginamit nila ang kaguluhan para mapalawak ang kanilang nasasakupan. Bawat isa sa kanila ay may sariling layunin na gustong makamit. At lahat ng mga nasa baba nila, kasama ng ibang malalaking bahay, ay naging laruan lang nila at pagkain. Ngayon, nakasakay na lang kami ngayon sa palad ni Chupa. Ngayon, nakadepende na lang kami ngayon kay Chupa. Dahil sinabi niyang mayroon na siyang plano, makakatulog na ako ngayon ng mahimbing. Chupa, anong nangyari kay Huang Pubuang? Kailangan mo pa bang itanong yan? Sa tulong ni Batang Makulit? Isa na siyang malamig na bangkay ngayon. Tama nga naman ang sinabi nila. Dahil magkasama silang dalawa, walang makakatalo sa kanila sa buong Luzon. Chupa, ako'y walang kakayahan. Nabigo ako sa pagpasok sa Dragon City. 10 araw na. Hindi ko nagampanan ang inaasahan mo sa akin. Tinawanan lang siya ni Gus Santos. Sampung araw at wala pa rin kayong nagagawa. Wala talaga kayong mga silbi. Panoorin niyo na lang ang Batang Master at ang kanyang papa. Ipapakita namin sa inyo kung paano ito tapusin. Batang Master, napakagaling mo talaga. Kaya mo yan. Buo pa rin ang Dragon City at walang kagalos-galos dahil sa harang nito. Nilapitan na ito ni Gus Santos at Chupa habang nagpapakawala ng maraming enerhiya. Tignan mo, may umaatake na naman. Relax ka lang, kahit sino pa ang dumating. Mayroon tayong 8 tagabantay na pinapanood nila ang Heaven Shinraking Ari. Kahit ang emperador pa yan, hindi niya masisira ito. Hindi! 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 Di
ba si Chupa yan? Anong sabi mo? Biglang nanlaki ang mata niya sa pagkagulat. Namumula ang kanang braso ni Gus Santos. Sinyalis na to na high blood na siya. Samantala si Chupa, gagamitin niya ang kanyang Kamui Sharingan. Divine Eye of the Void, second stage, Void Annihilation, Amaterasu. Nagpakawala na ng isang laser beam si Chupa na parang kay Superman. At umatake rin si Gus Santos gamit ang isang malakas na suntok. Ha! Soaring Fist! Splitting Heaven! At magkakasamang nalusaw at namatay yung nagbabantay sa harang. Bang! Bang! Nabasag na yung ipinagmamalaki ng pamahalaan na harang sa isang tira lang. Sirling! Ang ating depensa! Nawasak na nila! Anong gagawin natin? Kasalukuyan pa lang nagmi-meeting si Sir Ling at ang mga batugan. Ano pa ba ang magagawa natin kung hindi sumuko na lang? Ang nag-iisang pag-asa natin ay nasa kamay ng kamahalang tagapamahala. Dahil narinig ko si Chupa kani-kanina lang, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang kamahalang tagapamahala ay patay na. Ano pa ba ang magagawa natin kung hindi sumuko na lang? Ano? Sumuko? Sumuko ka mag-isa mo! Hindi maaari ito. Natalo kami. Ayun na nga, napagpasihan na ni Ling Wusong na sumuko na lang dahil wala talaga siyang pag-asang manalo. Parang pag-ibig lang yan. Pag alam mong wala kang pag-asa, isuko mo na lang dahil masasaktan ka lang sa bandang huli. Kaya ako pumunta sa pamahalaan dahil gusto kong makapaghiganti kay Chupa dahil sa pagwasak niya sa bahay namin. Hindi matanggap ng matandang to ang naging desisyon ni Ling Wusong. Pero ngayon, kahit na ang pamahalaan ay natalo rin. Wala na yung ari, nawasak na. Lahat kayo, makinig kayong lahat sa sasabihin ko. Dakipin niyo ang buong pamahalaan at dalihin niyo sa akin si Ling Wusong ng buhay. Kalad ka rin niyo siya palabas dito pag ayaw niya. Sige! 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 Rah! 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 Lusob! At nagunahan na sila sa paglusob sa Dragon City. Kusa na lang bumukas yung pinto ng Dragon City na parang automatic. At may lumabas na puting napkin, Bandila. Nangangahulugan ito ng pagsuko. Chupa, panalo ka na at talo ako ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Inaasahan mo ba na mayroon pang magiging kasunod? Wala, hindi na. Natalo na talaga ako sa iyo ng tuluyan. At hindi kita lalabanan ulit. Gusto ko lang malaman, yung daan na palabas na ibinigay mo sa akin, valid pa ba yun? May isa akong salita at yun ang pinanghahawakan ko. Kung ganun pala, gusto ko sanang hilingin sa'yo ang lahat ng mga natira sa buong pamahalaan. Alagaan mo sila. Umaasa akong magiging mabait ka at tatanggapin mo sila. Nabigla lahat ang mga kasamahan ni Ling Wusong dahil sa sinabi niya. At dito nagtatapos ang chapter 486. Maraming salamat sa panunood, mag-subscribe para laging updated sa mga bago. Merry Christmas!